So sige po, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong pagsasalo-salo at pag-aaral ngayon. Ang tatalakayin naman po natin ngayon ay ang patungkol sa true church. Ano po? Our message for tonight is about the true church. At gusto ko pong balikan po natin yung pong mga early believers doon po sa aklat ng mga gawa. In the book of Acts chapter 2, please. Maganda po na ating pong mabigyang pagkakataon na magkaroon po ng liwanag sa atin ang tamang pagtanaw at pananaw sa katuruan ng Biblia kung bakit po ngayon ay nagdiriwang tayo. Actually po, talagang sabi ko nga kahapon, pag pinag-usapan ang gamit ng salitang religion sa Bible, hindi po siya talaga sekta eh. Ang religion po ay way of life at iyan po ay nabanggit sa James. Ano po? Pero ngayon po, ang gusto kong pag-aralan natin at ang pag-usapan natin ay ang patungkol sa totoong church ng ating Panginoon. Acts chapter 2 verses 41 to 47, Then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. And prayer came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Isang napakagandang bagay po na ngayon ay ating pong matutunan ang usapin patungkol sa totoong church ng ating Panginoon. Ito po'y recorded sa Biblia, ito po'y inspired, kaya naniniwala po tayo na ito po ang ating pong mapangahawakan. Now, sa aking pong binibigyang pansin, sa aking pangangaral, napakahalaga po na dapat magkaunawaan po tayo na nang ang ating Panginoong Hesukristo ay nanaog sa lupa, hindi po relihiyon ang kanyang itinayo. Ang kanya pong itinayo ay ang eklesiya. Ang kanyang itinayo ay ang kanyang church. Now, syempre po, it is good to somehow have an idea from the very Word of God patungkol po sa usaping church na itinayo ng ating Panginoon. What I would like all of you to learn and see sa ating pong pag-aaral ngayon is the kind of church, yung uri ng church na itinayo ng Panginoon. Mabibigyan pansin po natin ang katangian ng church na itinayo ng Panginoon. Ganun din po mga kapatid, ang masasabi po nating kapahayagan ng talagang church ng ating Panginoong Hesukristo. Actually po, siguro kung ang hahanapin natin sa Bible ay yung salitang Baptist Church, admit po natin, wala pong ganon. Okay? Wala pong specific mention na Baptist Church sa Bible. And that is the reason why what I would like all of us to see and learn this evening sa ating pong mensahe ay yung pong katangian at dito nyo po makikita the reason why sabi ko I appreciate yung pong Baptist Church kung paanong na-introduce po sa ating bansa. It is because of the fact, sabi ko, kung ating pong halimbawa, kukunin po ang pinaka-roots, yan po ay lalabas na malinaw po sa atin sa Bible. So ngayon po, ang aking gustong gawin sa pagtuturo, sa aking pagbabahagi, ay ang tingnan po natin ang ilang mga bagay na masasabi nating matututunan po natin about the true church. Yung totoong church na itinayo ng Panginoon. So, una po, the identity of the true church. Siguro, ang pinakamaganda na, kasi kahit mag-claim po tayo ng mag-claim, kundi naman nakikita sa atin ang mapagkakakilanlan bilang totoong church. Yun po yung niliwanag ko po kahapon, doon po sa aming celebration. Diba? Kung ang ating pong claim, tayo po ang church ng Panginoon,
Ang dapat po sa church ng Panginoon, believers of Christ. Di po ba? Remember that? Parang review po ito. Di ba? So, if you are a genuine Baptist church, every Baptist church ought to be believers of Christ. Kasi kahit maging Baptist ka, kung di ka ligtas, hindi rin po makabuluhan po yun. Wala rin pong kwenta yun. Sapagkat alam naman natin na kung Baptist ang pag-uusapan, ang katuroang Baptist, hindi ang pagiging Baptist ang magliligtas sa tao. Hindi ang pagsapi o pagsama sa kalipunan ng Baptist ang makapagliligtas sa tao. The reason why ma-appreciate nyo po ang Baptist sapagkat ang turo ng Baptist ay ang malinaw na mapagkakakilala natin sa turo ng church na nasa Biblia na ang ipinakikilalang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kadalasan po ang religion, lagi pong ang pinakakaturuan sa usapin ng kaligtasan, ay ang kabutihan, paggawa ng mabuti, pagsapi sa relihiyon, o kaya sundin mo to, sundin mo yan, o dyan po kakaiba. Ang true church of God, pag tinignan nyo po, ang turo po ay scriptural. At sa usapang scriptural teaching, syempre po dapat malinaw po sa atin ang turo ng scripture about salvation. So kaya tayo po bilang mga Baptist, itinuturo po natin na ang salvation is not by joining sa ating pong kalipunan o sa church. Ang Baptist po ay nagtuturo na ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa Biblia, yan po ang turo talaga ng church ng Panginoon. Kaya nga si Peter, bilang isa sa tagapangaral, doon po sa early church, makikita nyo po. And the same thing na pinapangaral po natin. Acts chapter 4, verse number 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. So ang ating pong malinaw na itinuturo, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Okay? Salvation is by having, by accepting Christ by faith in our heart as our Savior. Particular po tayo na ang kaligtasan natin hindi sa ginawa natin, kundi sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. This is about the gospel, His death, burial, and resurrection. Kaya nga, isang napakagandang bagay po na atin pong talagang patuloy na ipalaganap yung katuruan ng church ng Panginoon. Ang turo ng church ng Panginoon, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa ng tao, hindi sa magagawa ng tao, hindi sa ginawa ng tao, kundi sa ginawa ng ating Panginoon. At ang tagapagligtas sa turo po ng church sa Biblia ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At yan po ang isa sa makikita nyong identity natin bilang Baptist. We are preaching and teaching that salvation is by grace through faith. We preach that Jesus is the only Savior. Amen? So napakahalaga po na dapat yung identity ng mga tunay na mananampalataya or ng tunay na church, yun ang nakikita po sa atin. So it is one thing for us to claim na tayo po'y Baptist church, pero kinakailangan tayo po ay nasa katangian at nasa uri ng church na talagang nandito po sa Biblia. And that is the reason why, sabi ko nga, early years ko pa lang sa Baptist church, doon ko pa lang narinig yung turo na talagang ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. Hindi po masama na gumawa ng mabuti, pero hindi po pwedeng ang kabutihan ko o ang gagawin kong mabuti ang ipapangahas ko para sa kaligtasan ko. Because kung kaya kong gawin yan, hindi na po kinailangan pa na bababa ang ating Panginoon. So kaya dapat malinaw ang turo natin sa salvation. Dapat ang identity natin bilang true church ng Panginoon, ang turo natin ay ang turo ng Scripture. Okay? Scriptural tayo dapat sa itinuturo natin. That salvation is by grace through faith, that the only Savior is our Lord Jesus Christ. Yan po ang napakaganda. And of course, alam din natin na talagang ang pagkilala po ng mga tunay na mananampalataya sa Panginoon dapat maging tama rin po, mga kapatid. So, kaya for me,
Pag tiningnan nyo po, yung ipinakita po sa atin na talagang katangian ng church ng Panginoon, malinaw po na dito tayo po pwedeng magkaroon ng kumpiyansa sa ating pong claim. Kaya lagit-lagi po binabanggit ko, pagka tunay kang mangangaral at kapag tunay na church ka ng Panginoon, 'di ba? Bible-centered, 'di ba? Every Baptist church ought to be believers of Christ, ought to be Bible-centered, and ought to be behaving Christ-like, 'di ba? Yun po yung sinentruhan ko kahapon. At yan po ang makikita natin. Pansinin niyo po ulit sa text natin kanina. Then they that gladly received His word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Kaya pag totoo talagang na-save, mga kapatid, susunod talaga sa Panginoon eh. Susunod sa tubig ng bautismo at gagawin po yung mga gawain ng mga tunay na mananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana po ang ating claim na tayo po'y totoong church ng Panginoon ay mag-harmonize sa church mismo. Nakitang-kita natin dito po sa banal na kasulatan. So, ito po ay dapat mahayag sa ating pong buhay bilang tunay na church ng Panginoon. It is one thing for us to claim na tayo po'y Baptist church, but it is a great thing to prove na bilang Baptist church, tayo po ay tunay sa ating pong pagkakakilanlan sa sinasabi po at malinaw po na turo sa banal na kasulatan. Kaya pati yung pattern ng service natin, di po ba? Pati po yung pattern ng service po natin. Ang baptism natin, scriptural. Di ba? Hindi po pwedeng wisikan. Talagang immersion po yan. Di ba? Binabaptize po talaga. Inilalarawan talaga yung death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yung fellowship po natin, mga kapatid. Yung pong pananatili natin sa apostles' doctrine. Yun po, hindi po pwede na mag-iimbento ng kani-kaniyang turo. Kaya nga, sobrang appreciated ko na ako po'y dinala ng Panginoon sa Baptist Church sapagkat ang Baptist Church, ang nakita kong church na nakasentro po sa Bible. Kaya sabi ko, bagong-bago pa lang akong Kristiyano, ang dami ko na kaagad natutunan na salita ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang pagkakakilanlan nyo sa true church ng Panginoon, nakasentro sa salita po ng Diyos. Hindi lang sila mananampalataya, sila po'y nakasentro sa salita ng Diyos. At yung po ang ini-enjoy po natin. Ang ini-enjoy po natin ay ang purong salita ng Diyos. Kaya ito po ang isa sa magandang bigyang pansin po natin. Okay? So, ikalawang maganda na maunawaan po natin sa usapang true church ay yung ating pong involvement. The involvement of the true church. Ngayon, kahapon po, dahil syempre limited lang po yung time natin, niliwanag ko po kasi ang pinaka naging tema po ng National Baptist Day celebration, do that which is good. Okay? Do that which is good. And then sa amin po, sa Kamanaba, ang ginawa ko po, ipinoint out ko po yung mga talata na kung saan ito po mismo yung sinabi po ni Apostol Pablo sa mga churches. Okay? Doon po sa pinagkunan po sa Romans chapter 13 and verse number 3, di ba? Doon po kinuha yung tema, do that which is good. Sa Ephesians chapter 2, sa verses 8 and 9, niliwanag ko po sa aking pagbabahagi na ang sabi po roon, for by grace are ye saved through faith. Remember, ang sinulatan po, church sa Ephesus. Ano po? At ang sabi niya, pinapaalala niya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya sabi ko, ang identity talaga ng true church, ang itinuturo talagang kaligtasan, biyaya lang ng Panginoon. Sa pananampalataya po yan. Hindi sa gawa, hindi sa sarili. Pero pagdating ng verse number 10, ang sabi po, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Kumbaga ang inaasahan po, pagka tayo po ay na-save, dyan po ngayon, magiging obvious at mamamanifest yung pong bunga ng ating kaligtasan. Bunga po ng pananampalataya. Okay? Ang tawag po doon, mga kapatid, ay yung pong product of salvation. Meron pong tinukoy din po si Apostle Paul
na kung saan, sabi nga niya sa mga taga-Galatia, church din po yan. Ang sabi niya, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Pinansin ko po doon, yung salitang all men. Kasi ang gusto kong bigyan pansin dito sa involvement ng True Church, kasi po, yung pong hindi ko po nabigyan ng mahabang panahon kahapon, yung issue po ng separation of church and state, yan po ay napagkakamalian ng marami. Kailangan po natin ng biblical na pagtanaw. Kailangan po natin ng balancing pagtanaw para po nang sa ganon, mga kapatid, ang church natin ay maging pagpapala po, hindi lang sa ating kalipunan, kundi sa ating pong kapaligiran. Kaya nga sabi ko, ang involvement natin, of course, dapat sa church, sa community, sa country po natin. Meron po akong na-share kay Pastor Norman. Sabi ko sa kay PNG, sa totoo lang, hindi lang usapang panambahan ang ating involvement. Dapat ito ay pangpamayanan, dapat ito'y pangpamahalaan, at ito'y pangkalahatan, di ba? So, ang totoong mananampalataya po, hindi po pwedeng mabuhay nang walang pakialam sa kanyang ginagalawan. Kaya sa usapan ng involvement, mga kapatid, maganda po na bilang true church, ang bawat miyembro po ay magkaroon ng involvement sa church. So kaya bilang mga Baptist, ang isa sa nakita ko po at natutunan ko po, bata pa lang ako sa Christian faith ko po, sa kalipunang Baptist. Alam nyo, kahit bago ka pa lang, ipinakikita na sa iyo ang kahalagahan na i-involve mo ang sarili mo sa paglilingkod sa Panginoon, sa mga church services, yung bang tumutulong ka sa mga outreaches, sumasama ka sa mga visitations, tapos alam niyo po yun, yung mga participation po natin sa usapang gawain. Now, tulad ng binanggit ko po, yung separation ng church and state ay wag po nating masyadong i-exaggerate or ma-misinterpret. Diba? Maling-mali po na tayo pong mananampalataya ay hindi magkakaroon ng involvement sa ating pong bansang ginagalawan. Sapagkat yung pong mga talata na sinasabi po sa Biblia, nililid nga po tayo sa pagkilala even sa ating pong pamahalaan. Naalala niyo po ba yung pinagkunan ng tema? Ang sabi po ng Romans chapter 13, pansinin niyo po mga kapatid, ito po ang malinaw na banggit. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. Okay? But if thou do not do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Sabi ko, napakaganda talaga na sa tunay na church ng Panginoon na iintindihan po natin na talagang hindi lang tayo dapat involved sa usapang church natin. Magandang sa community natin, magandang sa country po natin, may involvement po tayo. Ito po yung pag-e-exercise natin ng ating rights, ng mga privileges po natin. So, importante po yan. Now, ang sa akin lang po, liliwanagin ko, ang pamahalaan po, sila po ay hindi po pwedeng manghimasok basta-basta sa ating pong church. Sapagkat pag sinabi po nating church, meron po iyang sariling government. Meron tayong sariling pamahalaan o gobyerno bilang institusyon ng church. And because they are not members of our church, kumbaga, hindi sila mamamayan ng ating sambahan. So kaya hindi sila po pwede na manghimasok at makialam sa usaping church natin. Dahil hindi po sila member. Tayo po bilang member ng church, hindi maganda na hindi tayo involved sa church natin. Pero ito yung point. Kaya hindi po pwede na ikaw bilang Kristiyano
ay hindi magiging involved or hindi magmamalasakit o makikipagtulungan sa usapang pamayanan at pamahalaan. Kasi ikaw, ako, bilang member ng church, okay, meron tayong bahagi at dapat makibahagi. Ang punto po, kung miyembro ka ng church mo, ikaw ay mamamayan din ng bansa mo. So kaya bilang mamamayan ng bansa, meron kang bahagi at meron kang dapat maging, di ba, participation sa bansang ginagalawan mo. Kaya nga ang isang bagay lang po na nasabi ko kahapon, kung ikaw ay miyembro ng church mo, na kinabibilangan at wala kang pakialam, lalabas parang wala kang kwenta, wala kang kabuluhang miyembro ng church. So gayon din naman po mga kapatid. Kung ikaw ay nakapaloob sa isang community and then wala kang contribution, wala kang participation, wala kang involvement, hindi rin po maganda dahil para kang hindi kasama doon sa pamayanan, maging sa pamahalaan. Yun nga ang dahilan kung bakit bumoboto po tayo Hindi po tayo yung kalipunang kontra sa paggalang sa watawat at doon po sa mga authorities. Why? Because it is biblical. So, kaya pagka ikaw ay totoong church ng Panginoon, dapat naiintindihan natin the involvement of the true church sa community, at sa kanyang country. At sa pangkalahatan po, sa lahat ng sangnilikha. So, kaya nga, for me, napakaganda po na malinaw po sa atin yan. 'Di ba? Yung usapan po na talagang nakasigon sa sinasabi ng Bible. Tingnan niyo po. Hindi ba ang Panginoong Hesukristo mismo tinuruan yung kanyang mga alagad? At ang sabi po niya, okay, ibigay mo kay Caesar ang para kay Caesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Kung tayo po talaga, ite-take natin yung Word of God sa maliwanag na pagtanggap, yun po ay leading to the idea na meron kang pananagutang pang sa Diyos at pananagutang pang pamahalaan. Ibig sabihin po, si Caesar nagre-represent sa government at ang Diyos nagre-represent po sa usapang church natin. Di po ba? So kaya hindi ngayon Kristiyano tayo, ay hindi na tayo magiging papasailalim sa batas ng pamahalaan. Sinusunod natin yan, di po ba? Sinusunod po natin. Bakit? Sapagkat subject tayo sa bansang ating ginagalawan. Hindi po pwedeng ikaw ang Kristiyano, ikaw ang violator. Okay? Of course, ibang usapan po pagdating sa conviction. Yung bang tayo po may involvement, pero hindi dapat to the point na tayo po'y makikipag-compromise. Ibang usapan na po yun. Kaya it is good to somehow be enlightened and be educated by the Word of God kung saan ang boundaries po natin. Kumbaga, yung sagot ng mga apostol sa Acts 5:29, we ought to obey God rather than men. Yun lang po ang pinaka-boundary po, mga kapatid. Na kapag ang pamahalaan magpapagawa na sa atin ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, yan po, mas dapat tayong tumalima sa Diyos kaysa sa tao. Pero kailan pa man, maling-mali po yung pagkakaroon ng saradong isip, hindi ka dapat nakikipag-ano dyan sa pamahalaan o kaya sa mga usapang politikal. Mali po, kasi bumoboto po tayo. Kailangan nating mag-pray para sa guidance ng Diyos at kailangan nating i-exercise ang karapatan natin bilang mamamayan ng ating bansa. May karapatan tayo kasi mamamayan po tayo Sila po, kahit na governor pa sila, hindi sila po pwedeng makialam sa church natin. Bakit? May gobyerno po ang church. Hindi naman po sila mamamayan ng church. Hindi naman sila member ng church. Yun ang tamang idea po ng separation. Hindi po pwedeng ang church natin patatakbuhin po nila. Hindi po. Hindi po pwedeng basta-basta mangihimasok at makikialam ang gobyerno sa ating pong church. Sapagkat ang church natin meron pong sariling government at hindi po sila parte nito. Pero baliktad, sa kabilang panig naman po, hindi pwedeng wala tayong pakailam at hindi po pwede na hindi natin po i-enjoy yung rights and privileges na meron tayo because they cannot deny the fact na tayo po yung mamamayan ng ating bansa. Maliban na lang kung ikaw po ay American citizen o kaya, di ba?
hindi ka po talaga Pinoy. Ano po? So, I hope na nakikita po natin. Para naman po sa panahon natin ngayon, mas medyo klaro na ang pagtanggap natin at ang konsepto natin doon sa separation ng church and state. Kaya nga, sabi ko, pati yung mga pagtakbo-takbo sa politika, sa totoo lang po, kung ako tatanungin nyo, dahil wala po akong ganung leading, hindi po ako tatakbo. Pero kailanman po, hindi ko po pwedeng saklawan ang leading at ang dealing ng Diyos sa ibang tao. I can only answer for myself. So kaya it is wrong to right away conclude or judge na kapag kami nai-involve sa politika, mali na po kaagad sila. Ang magpapaging mali ay yung gagawin po nila. Okay? Pero yung involvement po, barangay tanod ka man, o kaya maaring alalay ng barangay tanod, 'di ba? So for sure, meron at meron kang dapat magiging bahagi sa pamayan ng ginagalawan mo. Sa nakikita ko po ngayon, 'di ba? Binibigyan ng pagkakataon yung mga churches na nakakapasok sa mga government agencies, kahit sa mga kapulisan natin, yung mga moral recovery program, ganun din po sa mga ilan pang government agencies na kinukontrata po or iniimbitahan po. Bakit? Kasi isang magandang pagkakataon po sa atin yan sapagkat yun po yung po pwede nating maging involvement sa pamahalaang ginagalawan po natin. Kaya dapat, hindi ka lang masasabi nating concern sa church mo, dapat concern ka rin sa komunidad mo at maging sa bansa na iyong ginagalawan. Ang lahat ng po pwedeng sapitin ng bansa natin, one way or the other, maapektuhan po tayo. Kaya ang unang involvement na natin is to always pray for our country, maging ang mga nasa panunungkulan at pamunuan po natin, and that is exactly itinuturo po ng Bible sa atin yan. So kaya mga kapatid, ang unang binigyang pansin natin is the identity of the true church. Okay, don't just claim na ikaw ang true church. Pakita mo yung pagkakakilanlan na ikaw talaga ay true church, na tayo po talaga ay true church. That is my point. Okay? Second, yung pong involvement ng true church. Involved ka dapat sa church mo, dapat may pakailam at malasakit ka sa community mo, at dapat meron ka ring pagmamalasakit sa bansa mo. Yan po, mga kapatid. Hindi po pwedeng walang pakialam. Huwag nating gamitin yung kaisipan ng separation of church and state sa idea na wala tayong involvement. No. Meron tayong po pwedeng itulong sa pamayanan po natin. Kaya para sa akin, hindi rin po mali yun. Yung mga nagmiministeryo sa kapulisan, yung mga nagmiministeryo sa mga schools, ayan po yung mga pagkakataon. At dyan po ngayon papasok, mga kapatid, yung pangatlong puntos natin, the impact of the true church. Diba? Mahirap yung kiniklaim mo na true church ka, pero, diba, sabi natin, ay, alam nyo, kami po, true church kami, pero wala po tayong impact. Kaya nga po, yun ang reason kung bakit ini-encourage natin ang bawat isa na sana po makiisa tayo, lalo na sa mga masasabi nating effort at endeavor na nagtataas sa pangalan ng Panginoon at magiging dahilan. So kanina, ang binibigyan ng pansin natin sa identity, yung scriptural identity natin. Ano ho? Pangalawa po, yung separation of church and state. Ngayon naman po, yung soul winning naman. Dahil for me, ang isa sa obviously makikita natin sa Baptist Church, yun yung nakikita natin sa Bible. Diba? Kaya nga ang idea po, sabi, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung impact, kaya kilala ang mga Baptist sa soul winning. Kaya nga natatawa ako dahil pagka kinukwento ko po, especially during our early years, nung tawagin po kami ng Panginoon, in fact, hindi pa po ako Bible student, hindi pa po ako noon nag-aaral sa pastoral theology, dahil sa Baptist Church po, hindi mo kailangan maging missionary o pastor para po ma-involve ka sa soul winning. At yan po ang isa sa impact ng Baptist Church, mga kapatid, soul winning. Yung bang lakad araw-araw. Kaya nga ang biro sa amin, yung mga nanlilibak po sa amin noon, dahil araw-araw naglalakad kami para humayo, para sa soul winning, dahil sa Great Commission, malinaw po yan.
'Di ba? Sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, doon sa naunang 120, ang sabi niya sa Acts 1:8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Tapos makikita nyo po sa chapter 2, 3,000 souls got saved. Nagprofess, mga kapatid. Sa verse 47, ang sabi po, "And the Lord added to the church daily such as should be saved." And then, sa pagpapatuloy pa po, lalo pong lumaganap, sapagkat ang true church po buhay sa soul winning. Kaya baka mamaya pinagmamalaki natin, Baptist Church po kami. Tapos patay ang soul winning natin, hindi po iyan ayon sa identity. 'Di ba? Dahil ang isa sa pagkakakilanlan sa true church, soul winning church, mga kapatid. Kaya kapag ang soul winning po, pinatay na natin sa church natin, parang dead church na po tayo pagka po ganon. So, kaya napakaganda. Sabi nila, kayong mga Baptist, siguro ang isa sa doktrina nyo, bawal sumakay. Bakit? Kasi araw-araw po nakita naglalakad kami. Okay? Hindi dahil doktrina natin ang maglakad. Ang doktrina natin, mag-akay ng kaluluwa. Soul winning po yan. And the best impact na mai-contribute, magagawa po natin, makikreate natin, ay yung tayo po'y nakapag-aakay ng kaluluwa. Hindi ba napakalakas na impact na yung dating lasinggero na ilapit mo sa Panginoon, nagbago buhay? Na yung dating babaero, inilapit mo sa Panginoon, nagbago buhay? Na yung dating sugarol, inilapit mo sa Panginoon, tumanggap na nampalataya sa Panginoon, nagbago ang buhay? Na yung dating chismoso, di ba? Yung dati pong bisyoso, yung dati pong masama ang ugali, yung dati pong magulo ang pamilya, dahil po sa soul winning, mga kapatid, dahil na-win mo sa Panginoon, nagbago po ang buhay. Nagkaroon ng magandang direksyon, mga kapatid. Yun ang impact ng true church, na kung saan, kung maaalala nyo po, yung lalaking Gadareno, di ba? Nung nailapit po sa Panginoon, grabe po. Yun ang naging dahilan kung bakit sa chapter 4. Kasi sa Acts chapter 2, yun po yung teksto natin. Pagdating ng chapter 3, mga kapatid, may layman na kung saan ito pong si Peter and John, inintroduce po niya si Jesucristong taga Nazaret doon sa layman. Nakalakad po siya. At alam niyo po ang ginawa ng layman, siya po ay talagang masasabi nating sumama kay Peter and John sa templo at nagpuri sa Panginoon, walking and leaping and praising God. At alam niyo po, nag-create ng malakas na impact yan. Bakit? Nakita ng mga tao yung nangyari. Ang inisip pa nga nila, galing ni Peter yan at galing daw po ni John yan. Pero nung na-perceive po nitong si Peter na parang iniisip na dahil sa kanya, yan din po ang isa sa maganda. Pagka true church, hindi po mayabang. Pagka true church, hindi po mataas. Pagka true church, hindi po kinukuha yung glory. Sa Panginoon po, ibinibigay ang kalwalatian. Kaya nung pong nararamdaman pa lang ni Peter na dahil doon sa nangyari sa layman, na nakalakad po ito, nang iniisip ng tao sila, right away. Ano ang sabi niya? Iniisip nyo ba na dahil sa akin, sa amin, nakalakad ang dumpong ito, mali kayo. Yan ay dahil sa pangalang Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako, na inyong, yun po, ginamit yung pagkakataon yan to preach the gospel, Acts chapter 4. Kaya ang Acts chapter 4, nandyan yung second sermon of Peter, di ba? Yung pangangaral po ni Peter. At evangelistic pa rin po ang dating. Dahil ang sabi nga niya sa chapter 4 verse 12, matapos niyang liwanagan ng isip ng mga tao, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Soul winning, ganyan po. Ini-introduce natin si Kristo. Inilalapit natin si Kristo sa tao at nilalapit natin ang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang tunay na soul winning. Kaya nga napakaganda po na sa mga churches natin, kasi sa usapang identity po, kasama rin po ito sa identity ng true church. Yung bang soul winning, isa sa mapagkakakilanlan na totoong church ng Panginoon yan. Pagka soul winning church yan. Kaya nga minsan, mas mainam pa na wag nating i-claim na true church tayo kung hindi naman na manifest yung dapat nakikita sa mga true church ng ating Panginoon. So, kaya mga kapatid, nakita natin the identity of the true church,
the involvement of the true church, and the impact of the true church. Mula po doon sa sinabi ng verse number 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Pagka po itinuloy-tuloy nyo po ang pag-aaral ng aklat po ng mga gawa, napaka-impactful po ng kanilang soul winning. Hanggang sa dumating po doon sa tagpo na dumami na sila ng dumami, na pabayaan na po yung widows, di ba? Yun po yun eh. Growth po yun eh. Kasi malakas ang impact ng soul winning. Tapos lumutang nga po ang persecutor na ang pangalan, Saul. Di ba? Na kung saan, yun po yung may malaking kinalaman kung bakit ang masigasig na si Stephen ay naipapatay, mga kapatid. Na siya naman naging turning point sapagkat yun po ay masasabi po nating challenge sa marami po sa atin kung hanggang saan tayo mangangaral ng salita po ng Panginoon. So kaya sa Acts chapter 9, maliwanag na kinatagpo na ng Panginoon si Saul at lalo pong tumindi ang evangelism, mga kapatid. Kaya nga, isang bagay po na dapat buhay na buhay sa church natin ay ang soul winning. Diyan po nakilala ang mga Baptist sa soul winning. Hihiramin ko, tuwan-tuwa po kay Dr. Jericho Samson. Sabi niya, saan makikilala ang Baptist? Sa tanong. Ano yung tanong lagi ng mga Baptist? Ikaw ba kapag ka binawian ka ng buhay? Ikaw ba kapag ka namatay ka? Alam mo kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Yan po ang nasasabi po nating linyahan ng mga true Baptist, di po ba? Because we are concerned sa mga tao na talagang alamin at ipaalam sa kanila na talagang may tagapagligtas at ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, isang bagay po na tayo nagse-celebrate ng National Baptist Day. Pero maganda rin po na bilang nagke-claim na tayo po'y true church ng Panginoon, nawa nakita natin the identity of the true church. Sana po makilala tayo na Biblia talaga. Wala na pong higit pa doon. Biblia po talaga. Usapang kaligtasan, usapang tagapagligtas, usapang bautismo, usapang doktrina. Dapat scripture talaga, mga kapatid. And then, the involvement. Okay? One thing, na-involve tayo sa church na kinabibilangan natin. Pero dyan nyo rin po hahangaan ang mga Baptist churches. Kung paano pong yung mga members, hindi kailangan maging full-time worker para ma-involve sa ministry. Sa Living Water Baptist Church lang at saka sa Victory Fundamental Baptist Church lang. Diyan pa lang po, mapapatunayan ko na sa inyo na hindi kailangan maging pastor, hindi kailangan maging full-time worker. Yung mga professionals po namin, yung mga adults namin, yung involvement nila sa ministry, yung involvement nila sa church, yan ang mga tunay na Baptist involved sa ministry. Okay? Nakilala po tayo sa ganyan. Ang true church po, makikita nyo, lahat sila, mga kapatid, may kasigasigan, naging involved sa gawain, mga kapatid. Pero dapat, maging paalala rin po sa atin, maging liwanag din tayo sa ating community, maging liwanag tayo sa bansang ating ginagalawan, maging magandang patotoo po tayo, mga kapatid. Upang nang sa ganon, katulad ng true church na ito, na atin tinatalakay, yung impact talagang lumago, ng lumago, ng lumago, ng lumago. So, napakahalaga po. Kaya, ngayong sandaling ito, pwede nating i-consider sapagkat nakapaloob pa rin naman tayo sa celebration ng National Baptist Day. It is good to somehow, we Baptists, because we claim na tayo po'y true church, nawa ang identity ng true church ay makita po sa atin. Huwag po nating hayaang masira ang image ng true church ng ating Panginoon. Tayo po ay kakitaan ng identity na dapat makita sa true church. Tayo po ay magkaroon ng involvement sa church, sa community, at sa ating pong country. At dapat, mga kapatid, mga minamahal, na tayo po ay magkaroon ng impact
At ito po ang pinakamagandang magagawa natin, ang pagpapatibay sa soul winning. Huwag niyong papatayin ang visitation program, ang soul winning program, ang ating pong house-to-house, door knocking, children's outreach, yung pong Bible Center, mga kapatid, yung pong mga Bible studies, yan po ang huwag nating hahayaang bawala sapagkat marka po yan, patunay po yan na tayo po ay true church ng Panginoon. Marami po ang po pwedeng humayo, pero babagsak sila sa pagkakakilanlan sapagkat iba ang turo nila ng kaligtasan. Samantalang ang tunay na church, ang turo ng kaligtasan ay napakaliwanag. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag nawang mangyari na yung mga naglalakad at mga nagbibigay ng mga babasahin na lihis sa itinuturo ng Bible ang higit na mas maging masigasi kaysa sa atin. Mga kapatid, again, we praise the Lord sapagkat na-introduce po sa ating bansa ang Baptist Church. At nakakatuwa na ito po'y nagpapatuloy. At maganda po na tayo na nagkiklaim na tayo po'y church ng Panginoon ay kakitaan ng pagpapatibay at pagpapatunay na tayo po'y church talaga ng Panginoon. Hihiramin ko ang aking pong naibahagi kahapon. Kung tunay na church po tayo, dapat believers of Christ po tayo. Saved dapat tayo. Kung tunay na church po tayo, dapat Bible-centered po tayo. Kung tunay na church po tayo, dapat behaving Christ-like po tayo. At ngayon po, sa tinalakay naman natin, maganda po na ang ating identity ay makita at mahayag. Ang involvement natin, mga kapatid, ay dapat hindi po mapabayaan at ang impact natin nawa maramdaman. Kaya nga po, ang celebration natin ng National Baptist Day ay isang pagkakataon para po maalaman ng maraming mga tao ang turong tama ng salita ng Diyos sa pamagitan ng Baptist Church. Kaya muli po, magandang gabi po sa inyong lahat at ako po nagpapasalamat sa Sunday po sa Church, Living Water at sa Victory. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong magiging serye ng mensahe para po sa ating pong celebration ng National Baptist Month na po tayo. So kaya again, salamat po sa Panginoon sapagkat iniligtas niya tayo at dinala niya tayo sa tamang kalipunan na nagtuturo ng salita ng Diyos at nagtatanghal ng pangalan ng ating Panginoon Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa pagpapala mo sa aming mga buhay. Salamat po sa dakilang kaloob ng kaligtasan. Thank you for saving us, Heavenly Father. And thank you sa pagbabago na nangyari sa aming buhay at sa malinaw at maayos na direksyon ng aming pong buhay pananampalataya. Salamat po na dinala mo po ang Baptist Church dito sa aming bansa. At salamat din po sapagkat kami po ang mga naging bunga nawa huwag maputol ang ugnayan, Panginoon. At ang chain na ito nawa ay mapalaganap sa mga susunod pang henerasyon, Panginoon. At nawa ang mahayag ay ang iyong kalwalatian at ang iyong kadakilaan. Ikaw ang mataas, kami po ang mababa. Salamat po, O aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi, ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. God bless you all. Ingat po kayo.